No? At sana po dumatingin po yung punto sapagkat lahat naman po tayo may book. Lahat po kayo may mobile, ano? Sigurado, at sigurado naman lahat may internet. Di ba? Lahat kayo, meron kayong Google app, Google Store. Di ba? Meron. Ituturo ko po sa inyo kung ano ang dapat niyo i-download at kung paano gamitin. Para po magkaroon kayo ng idea kung paano. Diba? Libre po yun. At hindi po kayo gagastos sa bibigay ko po kung paano ito gamitin. Sapagkat ako'y natutuhan, minsan po pagdating po sa chat room, may natutuwa kapag may mga babae na nakikipagtalo pagdating po sa Hebrew at sa wika. Natutuwa ako. Ngayon ay dapat sa atin ay, kasi iba sa atin takot kasi minsan po nagturo po ako ng pinipilit ko pong tinatawag na maging aware yung kaisipan ng mga miyembro na matutong bumasa. Kasi po sa mga pare po, sa kanila, required po sa kanila bago ka maging pare, kailangan master mo ang Latin. Kasi yun ang tinatawag na official language na kanilang Biblia. Latin Vulgate. At sa iba naman po, required sa kanila mag-master ng Greek, ng Hebrew or Greek. Sa atin po, kasi raket. Okay lang, bahala na. Kaya pag natanong, so pinipilit ko kung ma-aware kung paano po napagay doon, bigyan ako ng site. Kung paano basahin yung wikang Hebrew, o yung wikang Grego, para at least meron itong idea. Kasi po yung Greek alphabet sa atin, pamilya po yan. Bahagi po yan ng science, math po natin, yung mga symbol niyan. No? Kailangan natin, alam lang natin gamitin. Ang nangyari lamang po, nagkaroon ako ng negative, tinatawag na negative feedback mula din sa preacher na ayaw mag-aral. Sabi niya, kaya ako nang tinuturo yan para may pakilala mo na mas magaling ka. At sa negative. Diba? So kayo, mas gusto ko pong magkaroon na idea kasi yung pong mga aklat na binibili po namin years ago, ngayon po, libre po sa internet. Libre nyo makukuha. At kung paano kami nag-aaral, kung meron po kayong proper guide, kagaya po sa atin ngayon, at sabi po natin, may kausap po ang ating Panginoon sa Kristo. Kumayo kayo, makaralin nyo, gawin yung alagaan ang lahat ng mga bansa. Yan po ay bahagi. Yan po ay itinuro sa mga apostol, pero yan po ay bahagi po ng ating katutunan. Paano ka mangangaral kung hindi mo ka, paano ka gagamitin yung Biblia kung hindi mo alam kung paano gagamitin. Diba? Ano tayo mangangaral? Bigyan kita ng martilyo, sige, paano ibabaw yung pako kung hindi mo alam gamitin kung paano yung martilyo. Diba? So sa atin po, tinuturuan po tayo na bahagi na sa atin na tayo po ay magturo at mangaral sa ating kapwa. Pero paano po tayo mangangaral kung hindi po natin alam kung paano gamitin ang Biblia natin? At kung paano natin i-depensa ang ating pananampalataya. So ano gagawin natin? Pinalakan ko ni kapatid na takot. Dati sa loob natin ng takot. So ano gagawin natin? At tahimik lang tayo. Wala tayong lakas na loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat meron tayong takot na nabubuo sa atin. Takot, unang-una, hindi natin alam. Pangalawa, takot, hindi natin alam kung sa biglang ng buti. Pangatlo, hindi po natin kayang i-depensa sa ating takot. Pansinin po yung mga Jehovah Witnesses. Sino ang makagagawa sa atin ang mga trabaho ng Jehovah Witnesses? Sa mga kababaihan, sino ang kaya? Sino sa atin ang kaya na magbahay-bahay at magbukas ng Biblia sa ibang tao? Wala. Diba? Yun na lamang po ang sample natin, mga Jehovah Witnesses. At karamihan ginagamit nila, puro kababaihan. Bakit? Sapagkat sila po ay hinasa o sinanay sa ganung gawain. Yun po ang bagay na at least sa atin po madaan po natin sa Bible study. Magkaroon tayo ng idea. Meron pa po isang katanungan? Meron pa?
Kung wala na pong katanungan, ay nais ko pong i-post yung ating meeting sa susunod na dito. So, ayun pong schedule po natin sa susunod na linggo sa 25 sa 24 ng April. So, Robert? So, mapapansin po ninyo, meron po tayong schedule, yan po yung ating pinag-meetingan. So, mamaya po, yung pong first monthly meeting po namin. Okay? Kasi po, nagkaroon po kami ng pag-meeting. So, napagkasunduan po namin every second Sunday of the month. Ito po yung monthly meeting ng mga kalalakihan. Okay? Mapapansin po ninyo, may mga bago po ngayong mukha na nakikita sa Bible study. Sila po yung mga gusto po nating sarayin. So, kasi po, darating po ang panahon na hindi naman po kayo manatili at sila po ay papalo po at maging handa po sila sa gawain paglilingkod. At darating po ang baka po sa mga susunod na mga linggo, kayo po ay magiging bahagi ng development ng mga nagsisipag-aral. Paano po kayo magiging bahagi? Palagay po ninyo, paano kayo magiging bahagi? Kayo po ay magsasubmit sa anin ng form. Evaluation sheet po, kada po preacher kung sino man ang tatayo. So ano pong layunin ng evaluation sheet? Para po magbigay po kayo either negative feedback or positive feedback para po sa development po ng mga tumatayo. Kasi hindi po namin malalaman kung ano ang mali po namin. Ang makapagsasabi ng mali po namin, kayo. Kaya po, kayo po, ang buong iglesia po ay may malaking bahagi sa development po ng mga Christian. Kung ang isang bagay ay mali at hindi po natin pinupuna, ano po mangyayari? Yung kung magiging maling yun, magiging norm. At kapag naging norm yun, yan na po ang magiging standard po natin. Okay? Kaya po, so kanina po, nagkaroon po tayo ng grades, ng medyo error kanina po sa pagkanta po natin, sapagkat yung po, ngayon lamang po tayo gumagamit, kaya pag-usapan po natin mamaya, kung tinatawag na standardization na ating pagawin. Kasi ang malabas po, ang pagawin, the mode of singing natin, depende po sa song leader. No, may gumagamit ng songbook, may gumagamit ng power. So, ayan po mamaya pag-uusapan po natin. Kaya po mamaya po, meeting po ang mga kalalakihan. Ito po yung ating first monthly meetings. Okay. Yun lamang po at marami po salamat. Saan po natin ang ating mga webinars sa number 6744. At sa huling stroke ay ating tayo sa ringan ng Bisita ng Jason para